Good morning, update po tayo sa ating tanim na kamatis na may naka-intercrop na papaya. Ito po ay nasa 68 days na at itong kamatis ay nasa pang-apat na pitas na. Yan, parami na ang kanyang napipitas. Sa ngayon, ilang crate na yung ating napitas. Siguro nasa mga 8 crates. Yan, nakakalat pa at pahakot na natin. Sa ngayon medyo malamig ang panahon kaya hindi gaanong mabilis mahinog. Yan, alanganin pa. Pero okay na itong ganitong pagkahinog basta may silay. So ganito po pag malamig ang panahon, matagal mahinog ang kamatis. Pero pag tag-araw, napakabilis. Sandali lang ay mapupula agad ito. Ito yung ating napitasan na. At napakarami pa ring bunga na nagpapahinog pa lang at meron pa ring mga maliliit na bunga. Yan, na papalaki pa lang. So ang kagandahan nito, nagsisimula na kaming pumitas na, at ika-4 na nga ngayon, pero berdeng-berde pa yung kanyang dahon. Parang naging tama yung pag-aalaga namin. Kaya napakakinis nitong mga bunga. Siyempre pagka ang dahon po ay berdeng-berde at walang tama, walang sakit, eh tiyak na maganda at napakakinis ng mga bunga. Nakabuti po yung paggamit namin ng fungicide simula nung kanyang pagkabata. Kaya napanatiling maganda yung dahon at nakaiwas sa mga maaaring maging sakit. Pero sa ngayon, mula nung kami pumitas, mula sa simula ng pagpitas ay stop na po kami sa paggamit ng fungicide at ng insecticide. At nakikita naman namin na mukhang wala ng insekto at makinis na makinis pa itong kanyang mga dahon. Kaya hindi na rin talaga kailangan ang fungicide. At syempre, iwas na tayo sa pesticide pag ganyan para naman sa kapakanan ng mga consumer. Kinakailangan malinis talaga yung bunga at para safe kainin. Siyempre tungkulin din natin ng mga magsasaka na pangalagaan ang kapakanan ng mga consumer. At dahil marami pa itong maliliit na bunga at mayroon pa rin namang bulaklak na pwede pang tumuloy, kaya posibleng mahigit pa sa 1 buwan ang abutin ng pitasan ito. Noon dati 1 buwan lang ang nagiging pitasan kapag wala nang maliliit na bunga. Pangkaraniwan po ay 1 buwan ang pitasan sa kamatis. Pero ngayon maaaring tumagal pa. Dahil maraming maliliit, bukod sa maraming maliliit na bunga, ay sariwan-sariwa pa yung kanyang usbong. Umuusad pa at namumulaklak pa. Kung ang atin pong kamatis ay karamihan ng bunga at napipitasan na, ito namang ating papaya ay nagsisimula na ring magbunga. Yan, medyo malaki-laki na rin yung bunga niya. Yan. At ito naman, pagkaraan pa ng mga 2 buwan, ay magsisimula na rin kami pumitas dito. Ayan, malaki-laki na rin yung bunga niya. Ito, sa loob ng 2 buwan pa, ay pwede na tayong pumitas sa hilaw. Yan. Ang pinipitas lang po kasi namin ay ang hilaw, pang tinola at pang atsara. Kaya ang mangyayari dito, matapos tayong pumitas sa kamatis, mga ilang araw pa ay magsisimula na tayong pumitas sa papaya. Yan ang kagandahan po ng may naka-intercrop na ibang pananim. Kaya hindi lang isa ang pakikinabangan dito, kung hindi 2. Ayan, eksakto po ang distansya nitong tanim natin. Hindi nakaapekto itong papaya dito sa kamatis. Okay na okay lang, parang nakabuti pa at medyo naprotektahan siya sa init. At ito namang kamatis ay hindi rin nakaapekto dito sa ating papaya. At kung ating pagmamasdan, ayan, kay ganda ng kanyang bulas. Ayan.